Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Kasombrerong hindi nawawala yung kapatid. I advise and remind you not to do what Toto is doing. Our vocabulary term is Dane. Dane. Ang kinakakatay natin yan, Mr. Dictionary, ang pagsabong ni Toto. Ang Dane, mga sombreros, ay verb. Ito yung paggawa mo ng isang bagay na parang ayaw mong gawin or hindi ka willing gawin kasi nga iniisip mo na kapag ginawa mo yan ay you are giving importance sa sarili mo. So you are humble enough to do that something or to do that task, mga sombreros. Ang mga possible synonyms natin dito ay condescend, humble, stoop, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay bigay mo na yan, Mr. Dictionary. Bigay mo na. David, James, and Gold wouldn't deign to answer if they're going to enjoy their free vacation in a luxurious yacht. Dane. Yacht, yacht, yacht. CH is actually silent, so it's yacht. Yada yada. David, James, and Gold. Do you know David Foster, James Gibb, and E.C. Gold? Sina David Foster, James Gibb, at E.C. Gold or E.C. Good, mga sombreros, ay ang may credits kung bakit meron tayo ngayong larong table tennis or ping pong. Then, mga sombreros, talks about importance at kahalagahan natin bilang tao. Ang pinakapuso ng Biblia, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, tayo yon, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kasombreros, huwag nating isipin na kasi diba yung Dane ay parang kung gagawin mo isang bagay, parang you are too important to do that. Pero may mga bagay na kapag si Lord na talaga nag-utos, kailangan gawin natin whether we like it or not. Alright? Kasi sa huli ay siya ang gagantimpala sa atin, siya magre-reward sa atin, at ang bottom line pa dito ay isa ikaibubuti natin yon, no? Mga isipin natin na pag pinapagawa sa akin ni Lord to, baka magiging ganito ko, para baka ikapapahamak ko. Hindi po, no? Pag pinagawa sa atin ng Panginoon, basta pinagawa niya, whether we know the process or even we don't know the entire thing, or why God is letting you do that, is that for us or for our goodness and for our sake. Alright? That is why, tara, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros, at see you sa next segment. Bye-bye! Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat, na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith, hope, and love, at si Lord Jesus Christ, ating pagpapagpasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po, at see you sa next segment. Bye-bye! For healthier vision, eat some carrots. We're not stealing Toto's big book, but our word is
Mom! My big book! Mr. Insipid. Dictionary, Mom! Andito ang big book. Andito, huwag niyo hanapin. Ang insipid mga sombreros ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa isang bagay, sa isang pangyayari, sa isang tao, sa isang pagkain na wala man lang kalasa-lasa or kulang ang lasa, kulang ang flavor, walang ka-taste, walang ka-flavor. Parang walang kabuhay-buhay. Parang ganun po siya. Ang mga possible synonyms po natin dito ay tasteless, flavorless, unflavored, bland, etc. At pag ginamit ito ng sentence ay, give it up, Mr. Dictionary. The friendship of Toto with golfer Phil is insipid as water. Insipid. Konting kaalaman mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang golfer. Ang golfer na may pinakamataas na sahod sa buong mundo ay si Phil Mickelson according sa Forbes with 138 million US dollars. Most of the time, ang friend or kaibigan ay may positive or advantage or benefits. Pero, merong pagkakaibigan sa Biblia na hindi dapat natin ginagawa. Tingnan natin, James 4:4, mga taksil, ouch. Hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yun pala, no? Hindi dapat tayo nagkipagkaibigan sa mga trending, sa mga viral, sa mga uso dito sa mundo. Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos, no? This is supported by another verse, 1 John chapter 2 verse 15. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung inibig ng sino man ang sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Aba. Wow! Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Lilipas ang sanlibutan at ang pagnanasa nito, subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. We were meant to heaven mga sombreros. Kumbaga pa, dinisenyo ng Diyos ang ating mindset, ang ating mga buto, ang ating mga kalamnan na mag-aim at mag-desire ng forever, no, ng magpakailanman. Kasi 'di ba? Sabi lang, may forever, ganyan. So, parang nagsasaya sila, maligaya sila kasi natagpuan nila yung forever nila. And that is true, no? Although yung katawan natin na physical ay hindi makapasok sa heaven, pero nakadesenyo natin sa atin na merong eternity. So, pero anong ginagawa natin dito sa mundo? Iniibig ba natin at ginagawa natin kaibigan ang mundo? Hindi po literal na na hindi mo ibigin yung mga tao sa paligid mo, hindi mo ibigin ang pamilya mo, hindi po ganoon. Ang sinasabi po ni Lord, huwag mong ibigin yung mga temporary things. No, we can use them. Okay? Using them is totally different from loving them. No, kasi pag minamahal mo, maglalang ka ng maraming oras, napakarami, magbubuno ka ng maraming pagod, pera, lahat igugugol mo doon, no? Kapag ginagamit mo lang, so after magamit mo, so it's parang wala na, no? Pero pag minamahal mo talagang, parang doon na iikot ang mundo mo. And that is, same goes with what the Lord is saying to us dito sa verse natin, no? Sa ating friendship sa sanlibutan, na kapag iniibig natin yung mga temporary things, no? Mas sobrang mahal na mahal mo yung kotse mo, yung bahay mo, kaya may nabangga ka na, tapos unahin pang i-check yung kotse mo. Di ba? Parang ganun eh. Ang uso ngayon, kapag nakabangga ka, una mong titingnan kung may gasgas ba, no, mayroon bang yung sira yung sasakyan mo. Hindi mo titingnan yung nabundol mo na okay ka lang ba, ganito ganyan, no? Kasi pangalawa lang yung mga temporary things, cars, kahit gaano man yan kamahal, kahit bilyon-bilyon man ang presyo niyan, mas mahalaga pa din ang buhay ng tao mga sombreros. And that is one reminder sa atin, no, another reminder na wag dapat nating mahalin ang mga bagay sa mundong ito, yung mga pagnanasa ng laman, no? Kasi yung pagnanasa ng mata natin, no, pag nakita ng bagong ganito, bagong iPhone, bagong kotse, bagong ganyan, kapag marami tayong pera, sige. So parang gano'n, no, walang kakontentuhan ang tao sa buhay. And that is God is reminding us this verse, this word na wag natin masyadong kaibiganin ang sanlibutan. Yes, no, marami sa atin na kaibigan may positive impact at magandang dulot ang pagkaibigan. Pero ang number one na hindi dapat natin kaibiganin ay ang mundong ito, yung mga uso. Pag ganito ganyan, pag ginawa na ganito kasi uso, gagawin kahit na hindi naman kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. That is why we should and we will read and obey what's in the Holy Bible. Asukal, kung ang tubig mga sombreros ay may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen. Ang asukal po ay may chemical formula na C12H22O11. Ang C12 stands for 12 atoms of carbon. Ang H22 naman po ay
22 atoms of hydrogen at ang O11 naman po ay 11 atoms of oxygen. Karaniwang gawa sa tubo ang ating asukal dito sa Pilipinas. Ang tubo po ay may scientific name na Saccharum officinarum at maniwala kayo sa hindi ay kasama nito sa pamilya ng damo, mga sombreros, ang palay, ang tubo, ang pugon, ang tanglad at ang bamboo. Ang bamboo tree kawayan, mga sombreros. Pero yun po, no? Mapang-damo, ano man sila, ang mahalaga po ay meron tayong tubo na medyo malaking issue ngayon sa importation ng asukal. Pero yun po, mula dito sa Camilla Village sa Tagum City, muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging po ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros for 12,500 YouTube subscribers. Thank you so much po and God bless you. See you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Bricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Dodo is fond of eating ice cream. Pop? That I didn't know. Our vocabulary term is reticent. Reticent. Bayaan si Toto kumain ng maraming ice cream pop sa city. Kinalimutan ng Big Bird. Ang reticent, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalaro natin sa mga tropa nating hindi gaanong masalita. Yung binibilang at binibili ang sasabihin. May mga taong ganun po, mga sombreros, tahimik lang, no? Ang mga possible synonyms po natin dito ay taciturn, kung napanood yung vlog natin about taciturn, shy, reserved, etc. At pag ginamit naman sentence ay, let it fly, Mr. Dictionary. While Macintosh likes to discuss his personal life with their colleagues, Toto is much more reticent. Reticent. The word life is a noun. To make it plural, we have to change FE to VES. So it's life, lives. The same goes with knife, knives, and half, halves, yada yada. Macintosh, Macintosh. Do you know Charles Macintosh? Si Charles Macintosh, mga sombreros, ay isang Scottish chemist at inventor ng ating modern waterproof raincoat, mga sombreros. Siya po ay galing sa isang napakayamang pamilya at educated sa, syempre, sa mga private o mamahaling school. Si Charles Macintosh, mga sombreros, ay galing sa napakayaman or business minded family, no? Marami silang pera. Mayaman po, mga sombreros. Basahin po natin James 5:1-6. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan sa mga huling araw. Nakapapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago ninyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtatrabaho ninyo sila sa inyong bukirin pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na rin tinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagtatay. Mark 10:23, sabi dito, tumingin sa Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos o makapasok sa heaven. Proverbs 11:28, mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago naman na parang sariwang halaman. Mga sombreros, hindi po masama maging mayaman. Actually, blessing sa Panginoon ang pagiging mayaman. Pero sabi nga dito sa James, ay kapag hindi natin ginamit sa kabutihan or hindi natin ginamit para sa tamang, kunwari pag may trabahante ka, hindi mo pinasahod na maayos, no? Para kang nandaraya, parang ganun. Tapos iniimpok mo lang para sa sarili mo, no? Hindi mo ginamit para sa parang kabutihan talaga, mga sombreros, ay yun po yung hindi maganda at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. Pero I'm sharing this truth with love po, mga sombreros. So, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Asukal, kung ang tubig, mga sombreros, ay may chemical formula na H2O, 2 atoms ng hydrogen at 1 atom ng oxygen. Ang asukal po ay may chemical formula na C12H22O11. Ang C12 stands for 12 atoms of carbon. Ang H22 naman po ay
22 atoms of hydrogen at ang O11 naman po ay 11 atoms of oxygen. Karaniwang gawa sa tubo ang ating asukal dito sa Pilipinas. Ang tubo po ay may scientific name na Saccharum officinarum at maniwala kayo sa hindi ay kasama nito sa pamilya ng damo, mga sombreros, ang palay, ang tubo, ang pugon, ang tanglad at ang bamboo. Ang bamboo chair kawayan, mga sombreros. Pero yun po, no? Mapang damo, ano man sila, ang mahalaga po ay meron tayong tubo na medyo malaking issue ngayon sa importation ng asukal. Pero yun po, mula dito sa Camilla Village sa Tagum City, muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing, Sabayan nyo kami ang buhay ay masaya, naging masaya, pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!